So sa mga nakita na ng ADV 350 sa personal, tingin nyo ba kakasya yan dito? For me, negative, hindi kakasya yan. Alam ko maraming ADV 160 owner ang nagbabalak ibenta yung scooter nila para bumili ng ADV 350. And meron naman yung mga bibili pa lang ng scooter pero hindi makapili between ADV 160 and ADV 350. So for this video, isi-share ko sa inyo kung bakit ADV 160 ang napili ko. So sa mga nakasubaybay sa atin, alam nyo muntikan ko nang ibenta tong si ADV 160 para kumuha ng bagong ADV 350. Pero for today's video, isi-share ko sa inyo kung ano yung nagpa-decide sa akin na i-4 keeps na lang tong si ADV 160. Pero sana mapanindigan ko yung 4 keeps na yon. Sabi ko nga, pag merong offer na hard to refuse, baka mabenta rin natin si ADV. So far, highest na offer na nakuha ko is 150k. Pero for me, mababa yun. Para sa akin lang ha. May nag-comment ng 160k dito sa YouTube natin. Although hindi ako sigurado kung seryoso. Tinanong ko kung serious offer, hindi na nag-reply Pero going back, ito yung reasons kung bakit for me, mas okay na i-4 keeps na natin tong si ADV 160 and hindi na muna tayo kukuha ng ADV 350. So unang reason natin is for me, feeling ko ito yung perfect daily commuter, tong ADV 160. Kasi although malaki tingnan tong ADV 160, kumbaga may presence ka sa kalsada, tamang-tama pa rin yung size niya pang singit-singit through city traffic. Kumbaga hindi ka mahihirapan mag-filter, kahit saan pwede mong dalhin, and it's very agile and nimble. Talagang mag-i-enjoy kang dalhin to. Pag nakita nyo kasi yung ADV 350, medyo mas mahaba yung wheelbase nun versus dito sa 160. Syempre alam natin pag mas mahabang wheelbase, mas okay yung sa mga long ride. Pero in terms of yung sa pagiging nimble ng bike, hindi ko pa masabi kasi hindi ko pa natitest ride yung 350. So you need to ask yourself, paano mo ba gagamitin yung scooter? Pang daily mo ba? Kumbaga main transpo mo papuntang work, or sa pang araw-araw na errands, or pang papasyal-pasyal mo lang, mga breakfast ride. Pag nasagot mo na yon, doon mo malalaman kung pang ADV 160 ka ba o 350. Alright, so punta na tayo sa second reason. And for me, yun yung fuel consumption. Ito kasing ADV 160 has a fuel consumption of 45 kilometers per liter. So yun yung nasa Honda website. Pero yung actual natin na fuel consumption is nasa 36 kilometers per liter ngayon. Actually, naglalaro ako sa 36 to 37 kilometers per liter since nakuha ko to. And more than 1 year na sa atin tong si ADV 160. And the reason for that is hindi pa natin nalulong ride to ng matindi. Ang pinakamalayo pa lang natin napuntahan dito, Laguna. Sa mga rider dyan, alam nyo namang yung mga long ride, yun na nagpapataas ng mileage or fuel consumption ng isang motor. Sobrang tipid kasi nun. For sure, pag nilong ride ko to, kayang-kaya nito mag 40 plus kilometers per liter. No doubt. Itong 36 kilometers per liter nga na pure city riding is very impressive na. Kasi madami dito, traffic din. Sobrang tipid na nun. And compared sa fuel consumption ng ADV 350, as per the Honda website, nasa 30 kilometers per liter. And alam din naman natin na yung fuel consumption numbers na yan from the brands, yan yung best possible scenario. So kumbaga, in the real world, yung talagang totoong gamit, a lot of times, mas mababa dyan. So yung claimed na 30 kilometers per liter, for most ADV 350 users, for sure, mas mababa pa dun yung magiging actual numbers. Pero again, kung may pambili ka naman ng ADV 350, malamang sa malamang naman, hindi mo problema yung pampagas din. Pero if you're the type of rider na malaking bagay sa yung yung gas consumption, yung fuel economy, sa ADV 160 ka dapat. Napanood ko nga recently yung video ni Idol Mikomoto. Dinala niya sa Baguio yung ADV 160 niya. And isang full tank lang I think from Las Piñas yata yun, Las Piñas to Baguio. Isang full tank lang. So nakakabilib rin talaga. Puro stoplight ang dinadaanan natin dito sa Alabang. Napakatatagal pa. Galing pag meron kang Ayuchi BX, blind spot detection. So maganda rin yung meron kang ganito. May added safety ka. Baka sabihin ng iba, pwede ka naman tumingin sa side mirror. Pwede ka naman mag-shoulder check. Tama naman yun. Pero for me kasi, pwede kong gawin yung mga bagay na yun. And pag meron pa akong ganito, meron pa akong blind spot detection as added feature, added safety, it's gonna make riding safer for me. Ako, yun naman ang main consideration ko sa mga kinakabit ko sa motor. Kung magiging mas safe yung rides ko, goods ako dun. Kaya may nagtanong nga rin kung nung nagkabit ba ako ng MDL, na-void raw ba yung warranty ko. Sabi ko, hindi ko alam. Hindi naman ako nagpaalam sa Honda Basta ikakabit ko yung MDL kasi kailangan ko talaga yung sa gabi.
Alright, so going sa next reason is yung parking. So alam naman nating lahat na ang scooter parking dito sa atin sa Pinas, nako, mapapailing ka na lang, parang sardinas. Minsan nga pag pinapark ko sa scooter parking tong ADV 160 talagang saktuhan Kasya naman pero minsan ang liit na lang ng clearance. Tapos tabi-tabi pa talaga lahat ng scooters. What more yung ADV 350. Pag nakita nyo sa personal yun, talagang napakalapad. Parang konting-konti na lang, kasize na ng XADV. Hindi mo naman pwedeng i-park sa car slots kasi hindi naman siya 400cc. So mapipilitan ka talaga mag-park sa scooter parking sa mga lower cc. Okay guys, 1 second na lang, di pa nila mahintay Yun ang hindi ko mag-guess talaga sa mga riders sa atin. Di ba? Hindi naman kinabilis. Hindi ka naman napaaga doon sa pupuntahan mo. Wala lang, pasensya na, nag-run pa. Alright, so pakita ko sa inyo guys Ito, Festival Mall sa Alabang. Pakita ko sa inyo yung scooter parking. So pretty much kahit saan ka naman pumuntang mall, pare-pareho rin ang size ng scooter parking yan Mas maliit pa sa iba. Kasi ang gusto ko dito sa festival, may mga allocated parking slot na per scooter. Ayan kasi may bakal. Dito medyo maliliit na talaga. Siguro pang mga maninipis na scooter to, pwede. Dito hindi ko kakasya, tingnan nyo Ayan Ganyan pa lang guys. Diyan pa lang guys, talagang malabo ng kumasya yan. Tingin ko kakasya lang dito mga bisikleta, like ito. Or yung mga mas maninipis talaga na scooter. Dito tayo sa kabila. Ito guys, mas maluluwag. Pero tingnan nyo saktong-sakto pa rin si ADV Konting-konti na lang yung clearance So very small clearance. Pero guys, sabi ko nga medyo malaki talaga tong ADV 160 compare sa ibang scooters. Kaya pag kumasya tong 160, medyo safe ka na nakakasya yung ibang scooter na same category. Pero kung titingnan nyo, medyo masikip nga lang talaga. And again, sabi ko nga itong Festival Mall, medyo galante na yan ng ganyang lagay Kasi sa ibang mall parking ng mga scooter, mas malala dito. Mas matindi. Talagang dikit-dikit na. So sa mga nakita na ng ADV 350 sa personal, tingin nyo ba kakasya yan dito? For me, negative. Hindi kakasya yan. And kung hindi kumasya dito sa parking ng Festival Mall, nako, mas malabong kumasya sa parking ng ibang malls dito. At least sa Alabang Kasi sa ibang malls, wala nang ganito Walang mga bakal na ganyan. Talagang kanya-kanyang diskarte na. Talagang siksikan na lang. So imagine niyo kung 315 dala nyo dito. Di ba? Giging challenging sobra. Flex ko lang din pala ng mabilis tong side mirror ko Dami kasi nagtatanong sa akin about this Hindi ito yung side mirror na tigta 30,000 Kamukha lang to. Kasi foldable din Pero kamukhang kamukha Sing angas, sing forma, same function. Ang lakas makapogi ng motor niya tingnan nyo. Di ba? Lakas ng dating. Kaya sa mga may gusto nito, lagay ko na lang yung link dito sa video. So para sa akin, out of all the reasons na binigay ko, for me itong parking ang nakapagpa-decide sa akin na mag-stick dito sa 160. Lumalakas yung patak guys Mukhang shower mode na naman tayo ngayon. Pero going back, kasi pag nag 350 ako, sabi ko nga mainly city riding ako, di ba? And madalas talaga sa mall ako nagpo-park. So pag nag 350 ako, saan ako paparada? Hindi ka pwedeng pumarada doon sa mga pangkotse. Pero at the same time, hindi ka rin naman kasya doon sa parking for scooters. Kung makahanap ka man ng parking nakakasya ka, panigurado ko, dikit-dikit yan sobra. So hindi ka rin mapapakali the whole time na nakaparada ka. For sure, napapraning ka. Niisip mo, nagasgasan na ba yung motor ko? O baka tumumba na yun. Kasi may mga scooter parking din na haharangan ka sa likod. So kailangan mong iatas abante rin para lang makalabas yung motor na nasa harapan. I heard problema rin ng mga naka-X-Max yun Kasi medyo malaki rin, pero hindi sila pwedeng pumarada sa pangkotse. And hirap din pumarada sa mga pang scooter naman. Pero tingin ko sa ADV 350 and X-Max, mas malaki and malapad pa ang ADV 350. So sa mga naka ADV 350 na dyan, pa-comment naman kung kamusta yung parking experience nyo. And sa mall talagang mahigpit din sila. Pag below 400cc yung motor mo, hindi talaga papayagang pumarada sa mga car slots. Kung matigas naman yung ulo mo and pinilit mo, baka mapicturean pa yung motor mo and mababash ka lang sa social media. May mga nagsasabi naman na di magbabayad nila ako ng car rate para makapark ako sa car slot. Hindi naman yun nag-work that way. Hindi pa rin papayagan yun. Kasi kung papayagan nila yun na mag-park yung mga lower cc sa car slots basta magbayad lang ng car rate, wala na mapaparkingan yung mga kotse. Kasi darating yung time, nakita nyo, puro scooters na yung nakapark sa mall parking. Ang nakikita ko lang na solusyon doon is i-amend lang nila ng konti yung rules. Gawin nilang 300cc and up, pwede mag-park sa car slot sa mga mall. Para yung X-Max, yung ADV 350,
payagan naman. Kasi nga kung makikita nung nag-i-implement ng rules, kawawa yung owners ng dalawang motor na yon. Kasi wala silang mapaparkingan dahil hindi talaga kakasya dun sa allocated parking for scooters. So medyo napahaba tayo dun sa parking topic. Let's move sa next reason is yung price. Ito naman para dun sa mga nagbabalak palang bumili. I think ang SRP ng ADV 160 ngayon is 166,900. Pag-round off na natin, 167. And ang ADV 350 naman is 306,000 pesos. So more or less 140,000 ang diferensya, no? Siyempre, consider mo pa yung dagdag for the registration. And I heard sa 350, pahirapan daw kumuha ngayon. May mga ibang dealer daw na nagpapadagdag pag cash. Sana naman, di totoo yun. Kaya kung ikaw yung buyer na medyo tight ang budget, syempre sa ka na? ADV 160. Kasi hindi naman nagkakalayo ng itsura yan eh. Kung forma rin lang, angas. For me, halos pareho lang yan. Maliit lang ng konti itong 160. Tapos naka-TFT lang yung yung 350. Pero kung hindi naman issue sa iyo ang budget, then of course, go with the 350. Ako, lagi ko naman sinasabi, kung budget is not a concern, always go with the best na pwede mong bilhin. Siyempre yung 350 in terms of feature, siyempre mas powerful, dual ABS na yon, naka 5-inch TFT panel, napakalaki ng U-box, kasya dalawang helmet. So again, very convenient na yon. Nagiging problema mo na lang doon sa mo ipapark. Diba? Yan, sagarin na natin. Isa pang reason, pang-5, is yung accessories naman. Siyempre, alam natin, ADV 160, medyo matagal na rin naman sa market natin. Kaya, in terms of accessories, upgrades, napakadami yan. Mananawa ka sa budol. And siyempre, yung ADV 350, bago pa lang sa atin, sa Pinas siyempre sa ibang bansa naman matagal nang meron yan. Pero since bago sa atin, I'm sure na kumpara sa accessories na available sa 160, hindi pa ganun kadami yung for 350. Pero konting hintayin lang din naman yan. In a few months, for sure napakarami na rin available na budol para sa ADV 350. So nabigay ko na yung 5 reasons ko kung bakit I feel na mas okay ang ADV 160 versus ADV 350. Pero to be fair, siguro magbigay din ako ng 3 reasons kung bakit naman dapat ka mag ADV 350. For me, top 3 reasons kung bakit ADV 350 yung dapat mong piliin. So kung kino-consider mo yung power, of course, 330cc na yun, hindi ka na mabibitin sa power doon. And again, mas malaki yung 350, longer wheelbase, mas mabigat. So for sure, sa higher speed, magiging mas stable yun. So kung mahilig ka sa long ride, kahit na national road lang yan, kung medyo babakbaka naman, you'll feel more confident sa 350. And lastly, kung marami ka rin dala sa rides, laking bagay nung mas malaking U-box. Again, sabi ko nga, kasya dalawang helmet doon. Pero nasa sa inyo na yan kung anong pipiliin nyo. Kasi pag napili nyo yung 350, ang tanong ko lang naman dyan, saan nyo ipapark? Kaya sa mga gulong-gulo na isip dyan, hindi makadecide kung mag-ADV 160 ba sila or 350. Sana nakatulong tong video natin. Or baka lalo ba kayo naguluhan. So kita-kits sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.